pero na rin. Wala na yung mga riders kung Okay. healthy. Tsaka mahirap na ring makapasa dahil nga marami ng health conditions. Pero depende pa rin naman yun. Meron naman kasing senior na pero wala namang mga sakit-sakit. Ayan o, si Tita Dory o, living room. So, sinasabi mo, ang HMO may age lang. Tama? Yung coverage ang sinasabi mo, 'di ba? So ano pa? Tama 'yon. Generally, so usually kasi yun nga yung nahanap nila, yung HMO. Paano ang bayad sa HMO, alam nyo? Ayun, magkaiba rin siya, 'di ba? Kasi yung HMO parang ano yan eh, yearly ba? Yearly, Not oo, sure kung yearly yearly pa. ba. Oo, pero hindi mo, once kasi na hindi mo naman magamit, wala na yun, kumbaga. Unlike sa, kung meron kang sariling health insurance, meron kasing mga features ng health insurance na pwede siyang ma-convert sa endowment, di ba? Pwede siyang maging pension. Okay. Unlike sa, kung sa card, ano lang yun, wala na, kung hindi mo magamit. Pero kung sa health insurance, pwede mo pa rin magamit in the future kung hindi mo siya magamit at present. Okay, tama. Ano pa, Lynn? Ayan, Lynn, meron kang HMO. Saka po yung HMO, for example, kung ano lang yung limit nung card mo, pag na-max out na, hindi mo na, kapag na-max out na po yun, hanggang doon na lang. Tapos diretso sa ospital yung bayad talaga ng HMO, hindi like for example, kung hindi covered ng HMO mo yung mga therapy, pagkatapos mo for example na ma-opera, hindi mo rin yun magagamit. May limited uses lang po yung HMO usually for consultation, tapos pag critical illness naman, limited lang din yung amount na magagamit mo for HMO. Hindi po katulad nung sa health insurance nga, pagka po na-diagnose ka na mayroon ka, for example, na isa sa critical illness, yung iba pang pera na halimbawa na ibigay na sa'yo ng health insurance, yung ng insurance company yung pera, pwede mo pa rin magamit sa ibang mga bagay. Okay. Limited lang po yung uses ng HMO. So, hindi flexible si HMO, di ba? So, kung saan lang Opo, pwede hindi po. gamitin, saang hospital lang, itong amount na to. So, familiar kayo sa VUL, di ba? Ang VUL, nilalagyan natin ng Critical Illness Rider. No? Ito, pinag-compare ko kasi sa Excel na to, yung VUL with CIB and Sunfit and Well. Okay? So, di ba yung rider sa VUL, every 5 years nagtataas siya ng price. Tama? And magbabayad ka hanggang gusto mo ng coverage until 70 years old lang pwede. No? Kamukha nito, si client is 43 years old. So, para sa 500,000 na critical illness benefit ng Prime, no, Maxi Prime, 4,030 a year yon. Ayan, 4,030 a year tapos 5 years hanggang 48 years old siya. Pag 49 na siya, magkano na? Magiging 5,300 na. Diba? Tapos, kapag 50, ano na, 54 years old, 8,350 na. Ayan. Diba? So, pataas ng pataas. So, in short, kung gusto ng coverage ni client, kumuha siya ng Prime na may CIB, magkano yung ibabayad niya hanggang 70 years old? Nasaan ba yung price? Bakit walang price? Teka, ba't walang price? Oh my God. Nabura ang price. So, anyway, Sunfit, ito, 38,000. Okay, 38,383,000. Wala. Bakit ganon? Compute na lang natin. So, ang total nito is times
Ay. So, alin ang mas magiging mahal, no? Kaya natin pinag-aaralan to para makita nyo na maganda ang merong prime na may CIB pero kawawa yung client nyo later on kasi mas mahal siya. So, pero syempre dahil budgeted, karaniwan syempre ang client, di ba? Magandang may prime with CIB. Pero dapat dadating kayo sa point, no? I-encourage mo si client na kumuha ng Sunfit. Kasi bakit? Eh, di ba, hanggang 70 years old nga lang to, tapos ang mahal ng presyo, tapos 36 illnesses lang. O, paano pag nagkasakit siya at 71 years old? Magagamit ba niya yung binayad niya lahat dito? Wala. Tapon na, in short. Teka lang, sorry naman. Bakit hindi ko alam na nawala na pala to? Ano po yung nahandong 5 years na nasa kanan? Yan yung 5 years ba yan yung nasa kanan? Teka lang ah. Magaling ako sa mate. Baka hindi magkamali ako ng computer. Wait. Okay, so magkano yung total na babayaran niya? 351,050. No, 351,050. Remember, ito ang benefits ng CIB. Ano yung coverage ng CIB? 36 illnesses, 70 years old maximum ang coverage nito. At pag hindi nagkasakit, ano mangyayari sa pera niya? Siyempre, parang HMO yan. Parang health card, di ba? Parang health insurance talaga, di ba? Generally, pag sinabing health insurance, pag nagkasakit, may magagamit ka. Pero pag hindi ka nagkasakit, eh buti na lang, di ka nagkasakit, di ba? Pero walang ibabalik sa'yo. So, yun si CIB. Gumasto siya ng 351,050. Okay, punta tayo sa Sunfit. Ano ang coverage ng Sunfit? Ang coverage ng Sunfit, 114 illnesses. Until 100 years old ang coverage sa 114 illnesses. Diba? Doon pa lang, sinong mas maganda? Si Sunfit, diba? Siyempre, kanina, si critical illness benefit, rider lang kasi siya. Kaya hanggang 70 years old lang siya. Kaya marami siyang limitation. No? Pag rider, yun nga, dinagdag lang, eh, pag hindi nagamit si rider, wala ka talagang benefit. So, si Sunfit and Well, bukod sa 114 illnesses and until 100 years old ang coverage, meron kang daily hospital income. Pag na-hospitalize ng isa sa 114 illnesses, meron kang marireceive daily. No? So, kung ilang araw sa ospital, iyon yung araw na daily hospital income. Meron ding home recovery benefit. Meron ding paglabas ng ospital, post-hospitalization benefit. Yan. Meron pang palliative care benefit. Palliative care, ito yung pag sinabing, sabi ni Doc, you have 3 months to live. You have 6 months to live. Yun, may ibibigay ng benefit ka agad. And then, pag ICU, yung hospital, times 2 ang ibibigay na daily hospital income. Ano pa, ang dami. Meron pang dividends and meron ding pension from 65 to 72 years old. Dito sa sample natin, na 43 years old na yan, no? 38,305 per year ang Sunfit niya for 500,000 coverage times 10. Magkano ang total na investment niya? 383. Kuha na niya tong lahat ng benefits na to, di ba? Pero kay critical illness benefit 351. So magkano lang ang dinagdag niya na presyo para ma-enjoy lahat yung benefits na yan, na may pension siya.
Kasi di ba, may pension from 65 to 72 years old pag Sunfit. 32,000 difference. Actually, kapag ang client mo is 30 years old, before 40 years old, mas maliit ang babayaran niya sa Sunfit kaysa sa critical illness. Napansin ko kapag 40 above, ayan, mas mahal na si Sunfit kaysa sa CIB na to. Pero kapag bata ang client mo, mas magandang ibigay si Sunfit kasi mas mura. Nakuha nyo yung difference ni Sunfit kung bakit dapat may separate na health insurance kaysa sa rider. No? Kaysa sa rider lang. Kasi, well, yun na nga, ano lang, kumbaga may protection lang ang client mo kapag prime with critical illness benefit. Hindi ka mukha pag meron siyang Sunfit. Talagang protected siya from everything. No? Yan. Okay, gawa tayo mismo ng proposal ng Sunfit. May question so far? Ako po Paano po yung sa Sunfit, for example, may maintenance na for high blood, tapos boundary na po ang HbA1c. Itatry mo talaga yan. Hindi ko masasagot kasi titingnan lahat ni underwriter yan kung papasa yan. Okay. Pero Ayun. usually po, for example, Knowledge yun. pagka diabetic na talaga, Wag mo nang itry sa hirap. Sunfit pag diabetic na. Okay. Parang nangyari sa akin yun eh. Meron akong client na ganyan. Actually, sinabi niya sa akin, hindi siya diabetic. Tapos, wala din siyang family history I mean, wala siya currently, hindi family history. May family history siya. Pero currently, wala siyang sakit sa puso or maintenance sa heart. Oh. Pero hindi siya nakapunta sa Sunfit kasi hindi pinaniwalaan, 'di ba, Ate, no? Oo. Pinakuha pa rin kami ng ng mga laboratories niya doon sa clinic ng Sun Life na accredited sa high precision. Tapos doon nakita na diabetic pala siya, nasa borderline, tsaka ayun, yung sa puso din meron. So hindi rin siya nakapasa. Kumbaga minsan sasabihin ng client na na wala silang ganun. Akala nila ganun-ganun lang. Oo. Pero may medical, makikita syempre. O kaya feeling nila healthy sila. Hindi naman sa hindi natin pinapaniwalaan. Kasi yun, pinapaniwalaan ko naman dahil naman yun. Katiwa-tiwala naman yung tao na yun. Alangan namang nagsisinungaling siya, di ba? Wala siyang ganun. Pero pwede rin kasi na akala niya wala siya noon at the moment. Pero dahil nga dun sa age niya, tsaka ayun, given na may family history, pwede na meron. Kaya isisiguro yun ng Sun Life yun eh. 51 lang naman yan eh. 50 years old, diba? Sayang yun, 2 million life with 2 million na Sunfit, no? Oo, hindi na. Kano yung 200,000 tapos na-decline. So, ganon, Lynn. Para mas may idea ka, kuhanin mo na agad yung latest na niya, na medical, tapos yung latest prescription ng doktor, para ikaw mismo ang mag-isip, ba, may laban ba kami o wala. Kasi kaysa idiretso mo sa Sunfit, mo na lang. Nung Friday nga may training, ang tawag niya dyan is risk management plan. Pag sinabing risk management plan, hindi kita bibigyan ng health insurance, pero bibigyan kita ng example Prime or Bright. Kasi yun, pwede mo siyang gawing health fund. Diba? Kasi may fund value siya eh. And even, kasi syempre, tingnan mo yung price na to. For 500,000 coverage, 38,000. Itong CIB na to, itong kay Prime na to, sabihin mong 1 million ang life insurance na to, diba? So, ibig sabihin, ang point is, alam mo yun, magkasakit man ng tao, kapag
syempre gusto talaga nila yung health insurance. Kaya lang hindi nga lahat ng, alam mo yun, hindi lahat ng gusto nila pwede. Kahit may pere sila eh. Tayo mismo bilang advisor, tayo nag-a-advise. So, ang sinasabi niya doon, sinasabi nung speaker nung Friday is, pag may nangyari dyan, kahit ipangutang yan ng anak, di ba? May ipangbabayad pag nawala yan. Kasi meron yan life insurance na malaki. Kesa sa, di ba? Kesa sa nag-try tayo ng Sunfit, hindi tayo na-approve. Pag hindi tayo na-approve sa isang plan, decline na tayo sa lahat. So, yun talaga i-weigh natin. So, doon na tayo sa, ano lang, sa may health funding. Yun, yung VUN. Okay. Tita Dory, clear everything? So, ang Sunfit starts from 50, starts, ang coverage, ang ano nito, from 0-year-old until 60 years old. Ang pwedeng ma-offera natin ng Sunfit, no? Pero kapag smoker yan, until 55 years old lang ang pwede. Nakikita nyo ba yung screen ko? Nagsa-SunSmart ako, proposal ng Sunfit. Tama? Yung ba yung nakikita nyo? Hindi ate, yung difference lang nung Sunfit tsaka nung sa CID. Hindi. Gumagalaw. Hindi gumagalaw. Ayan. Ito si Janelle, si Sol. Yan, may mga Sunfit kayo, di ba? Papaluin ko kayo sa puwet pag di nyo natandaan yung Sunfit nyo. Dapat pala binago ko na yung kay daddy dati, ano? Yan, sinasabi ko sa'yo. Kaya Oh. kailangan din natin yung video kasi yung plan din, yung ano rin, yung Pala, no? Di sana nung... hindi, Na magagamit pa rin pag sa operation. yan hindi. Gallbladder removal lang, hindi. Hindi. Wala pala. Pero kasi, tsaka kahit ngayon mo gawin yan, hindi ka i-approve kasi operation yan. So, malain ng panahon. Hindi lang naman yan ang pwedeng sakit, di ba? Sunfit and Well. So, ang Sunfit, may tatlong variants yan. Sunfit and Well, ayan, Sunfit and Well lang. Merong Sunfit and Well Plus and Sunfit and Well Advantage. Itong Sunfit and Well Advantage, ito yung lagi natin ginagamit kasi complete ito, no? Pero kung budget, sige may budget talaga na medyo maliit si client, pwede rin namang Sunfit and Well lang. Ang pinagkaiba lang doon, wala siyang hospitalization benefit and wala siyang pension. Pero covered siya for 114 illnesses. So, hi Myra. Myra, are you there? Are you there? Yes po, ma'am. Hello po. Myra, ikaw na, kasi malapit ka nang mag-trad. Kaya ikaw ang sample. Sige, ma'am. Okay po yan. Gusto ko Happy birthday. Sunfit. November. November 1 po, 1985. 1995. Ano yung difference? Walang hospitalization. Mas madaling gawin ang proposal ng TRAD kesa sa BUP. Yan. Try natin ang 500,000 coverage kay Matra, 7 years old. So, dito din papasok, no, lahat ng TRAD natin. Kapag binayaran ng asphalt, meron tayong tinatawag na sample. O, lahat ng TRAD, gano'n. Sorry, 1 minute lang kapag TRAD. Ganun ang kadali ang TRAD. Tapos na. Pausa. So,
Si Sandy. Yan. Mga benefits na sabi natin kanina. So, ang Sunfit, ano yan, 2-in-1 plan, no? 2-in-1 meaning life insurance, no? And health insurance. Pero, alin lang yung mauna. So, pag nauna yung death, 500,000 agad from day 1. Yun kita. Okay. Basta pag may tanong, mag-unmute lang, ha? So, ibig sabihin, kinuha to ni Myra, siya yung insured. If anything, if taken out of the picture, si insured bukas, 500,000 ang ibibigay sa family. Yun yung life insurance coverage, di ba? Yung health insurance coverage, so alin yung mauna? So, nangyari yung death, no? Doon sa sample natin, kinabukasan, taken out of the picture na si insured, tapos na si Sunfit. Diba? Nagbayad si Myra. Tapos na nangyaring gano'n na death. So, ibibigay yung 500,000 kaagad sa family. Wala nang coverage. Siyempre, wala na si insured, diba? Pero, paano kung nauna yung illness? Pag nauna yung illness, 500,000 yung ibibigay pag major critical illness. Ano yung mga major critical illness? Ito siya. Okay, so syempre, kaya natin pinapakita yung proposal kasi nga tayo ay nag-aaral. Pero sa client, hindi ganito. Excel lang. So ito yung mga critical illnesses. 114 critical illnesses. So ito, sabi dito, major. Ayan. So pag major ang nangyari, 500,000 agad, no? Kung nagkasakit si insured after 90 days. Doon lang mag-start yung coverage for the illness, halin. After 90 days. Hindi from day 1. Hindi siya kamukha ng life insurance na from day 1 start. Lahat ng health insurance natin, after 90 days ang coverage. Okay? Wala pa pala si Grace. So, yes, Tita Dari. Nakamute ka. Yes. Tita Dari. Sabi mo, ang pagkakaiba nung critical illness after 90 days na nakabayad, ganun ba? Yes, Tita Dory. Dapat. Oo, at saka pa lang, let's say after 90 days at saka nagkasakit, i-grant yung health insurance. Correct. Okay. Oho. Unlike doon sa isang product, anytime na magkasakit, bibigyan natin. Tita Dory, ano natin, Oo. i-clarify natin na sa CIB Yes ganun nga. din. Sa CIB, Oo, kaya nga. 90 days din. After 90 days. Oo. Basta Kasi after 90 days. oo, kasi wala yung kanina. So, maliwanag, yung CIB, yung critical illness, after 90 days pa lang na nakabayad, saka pa lang natin sila Yes. pwedeng bigyan ng, Oo. okay. Kasi po, syempre, baka may hindi din-disclose. Diba? May Okay. sakit na pala, tapos kaya pala kukuha. So, kung may May sakit, sakit. lalabas yan within the first 90 days. Yon. So, major critical illness, example, nagkasakit ng acute heart attack. Yun yung diagnosis ni Doc. So, meron tayong, syempre, ang proof is yung medical certificate and kung meron exam na ginawa, example, ECG, ganyan, lumabas doon. So, 500,000 agad yung ibibigay, no? So, pagkatapos noon, dahil na-consume na yung 500,000, tapos na. Tapos na yung, Sunfit mo. Diba? So, example, nangyari yon within 1 year or after 1 year na kinuha mo, nakabayad ka ng 1 year lang. So, hindi ka na magbabayad, di ba? Kasi binigyan ka na ng 500,000, nagkasakit na ng major critical illness. Tapos na. Kung na-hospitalize si client, Ma'am. Apo. Ma'am, bali, ano na po yun? Wala na pong insurance. wala na. So,
Kung alin lang yung mauna. Mm. Nauna yung sakit, yun yung 500. Tapos na. So, in short, Paano kung sunfit hindi pa naman lang, major? consumable. Diba? Paano kung hindi Consumable naman lang siya. major yung naging illness? Paano kung minor lang? Ano yun? Ano yun? Palakas. Paano kung hindi naman major yung naging illness, minor lang? Bilis mo naman magtanong eh. Wala pa tayo dun eh. Ito na. So, pag minor Forward ako. naman, pag minor, edi 20% ang ibibigay. So, magkano yun? 500,000, 20%, 100,000 lang. Okay? So, 100,000 lang ang binigay, no? At minor lang yung sakit. So, magbabayad pa din si client. Okay? Tutuloy pa rin niya yung pagbabayad niya. Maximum of Ma'am, 3 paano po yun? Di po ba? illnesses. Tatlo lang. Opo. Paano po yun? Pag po, Apo. Ma'am, paano po yung pag po na-consume na niya? Di kukuha na lang po siya ng another plan na lang ulit. Kaya lang po nagkasakit na siya. Decline na po. Oo, kaya nga, kung kaya naman niya kumuha ng mas malaki, di ba? Kaya ang sinasabi natin sa mga clients natin, syempre wala namang FNA para sa sakit, para sa health insurance, di ba? Hindi ka mukha ng income protection. So, ang sinasabi natin, pag tinanong tayo, meron ba kayong health insurance? Meron. O, tapos sabihin mo, ito yung health insurance namin, i-differentiate mo siya. Ito, up to the last centavo na binayad mo, ibabalik sa'yo and more. Diba? Ang makukuha mong benefit than what you paid for. No? And, ayun na nga. Ayan, nawala sa isip ko. Ay, sinasabi. Ayan, nakalimutan ko. Mamaya, babalik yan. Ba yan? Para ako si Father Jerry Ormus. Ma'am, in case na ganun, tapos kukuha siya ng another plan dahil nagamit na po niya yung Sunfit, ang i-offer na lang po BUL. Hindi na ma-approve yun, Myra, for sure. Wala na din po. Talaga. Kasi kahit anong Kahit sakit life na insurance na lang. hindi na siya insurable. Wala na pong i-offer. Opo. Wala na. So, kapag ganito, yun na nga, ayun, naalala ko na kung ano yung sinasabi ko. So, nag-introduce tayo ng health insurance. Tapos, sinasabi natin din na ideally, ang bawat tao dapat at least may 2 to 5 million health insurance coverage. Kasi bakit? May kilala po ba kayong nagka-cancer? Nagkasakit sa puso, magkano ba yung gastos? Di ba nagre-range sa gano'n? 2 to 5 million. Kaya, iyon yung ideal health insurance coverage. So, ano po, itry po ba natin? Gawa po tayo ng quotation para sa inyo for the 2 million? Ganon. Diba? So, pag nakita niya yun, pakita mo sa kanya yun. And then, kaya po ba ng budget? E di kung hindi, magkano po yung kaya nyong i-set aside for this? Maliwanag sa'yo, Janelle, Lynn? So far, so good. Hindi natin nakikita. Yes Ma'am, po. tanong lang po. Ma'am, in case na dalawa yung plan niya na kinuha pero wala pa siyang critical illness. Tapos ang ginamit niya is Sunfitwell pero meron pa siyang BUL. Ano po yun? Paano po yun? Makukontinue pa po ba yung hulog nun? Wala na din o mawawala na din po? Kung dalawa yung plan niya, ma'am. Okay, maganda yung tanong ko. Ang rider ng critical illness, ang sakit lang yun. Tapos na. So, example, ang sakit doon is heart attack. Diba 36 illnesses lang yon. Nagka-heart attack si client, bibigay agad kung ano yung CIB coverage niya. Tapos na. Wala na siyang ibang pwedeng makuha na CIB doon. Tapos na po yung dalawang plan niya po. In that case, oo, hindi rin po pwede na pipili siya kung ano yung pera yung kuhanin niya, kung aling pera lang. Lahat ng CIB niya or Sunfit niya or Sun Senior Care, ibibigay lahat yun pag nagkasakit siya. Ganon yun. Kasi yung iba iniisip nila, 3 Sunfit ko gusto ko isa lang gagamitin ko. Ay, hindi pwede yun. So, lahat ng 3 na yun, ibibigay na. Walang iiwan? Wala po. Hindi, siyempre, yung iba ay hindi naman masyado pang kailangan.
Doon po sa ano yun, automatic na ibibigay ng Sun Life yung lahat ng pera niya. pag ganun ho, ang isasuggest natin, edi i-invest natin. Pero hindi na sa insurance. Ano Sabi- i-recommend natin sa ganoon? Ha? Ano i-recommend na investment? Marami po, maximizer, yung mga ano natin, Ah, IO, yung mga okay. guaranteed insurability offer, yung mga Okay. investment plans. So, okay, si Sunfit and Well, tingnan nyo, meron siyang for the heart. Tapos sabi dun kanina, kapag cancer ang naging illness, kapag ano na yan, kapag stage 3 or stage 4 yung cancer, additional 50% ng face amount. So sa case na to, 50% ng 500 is 250. So, sa sample natin, si insured nagkasakit ng cancer stage 3, 750,000 agad. Magbabayad pa ba si client? Hindi, kasi major critical illness, di ba? Plus, yun nga, kung nagkasakit siya, na-hospitalize siya, bibigay yon kung ilang araw. So, yun lahat na yun. Okay? Yun yung sa illnesses ha. Ayan, merong neurological, yung sa ugat. Dami, oh. Tapos, gastrointestinal. So, kung mapapansin nyo, mga ano talaga to, mga critical illnesses. Blood-related, ayun, others. So, sabi ko kanina, from 0-year-old, pwede ang Sunfit. Kasi, bukod doon, meron din ditong child conditions. Example, yung dengue, ayan o. Pero grade 3 and 4. So, ang dengue is minor critical illness. Alam nyo, ako mas marami nga ako nabenta nito pag bata eh. Alam niyo naman, syempre, pag magulang, gusto nila lagi pinoprotektahan ng anak. Okay na sila, na CIB sila, pero ang anak nila, sige, bentahan ko ng Sunfit 1M. Kasi mura lang ang 1 million na Sunfit pag bata. Parang nung last week, meron kami ni Gary, 9 years old, 39,000 per year lang. 9 years old. Oh. Magkano lang yon, di ba? Nabili niya yung health insurance ng anak niya for 39,000. Ang guaranteed benefit nun, 1 million, di ba? Less than kalahati niya nabili. Bukod pa dun sa all other benefits na pwedeng ibigay sa anak niya. Ngayon, ayan, ano pa? Ito pa, puro child-specific cancers din to. Oh. Pati yung Kawasaki disease, di ba nauso yan? Parang itong year 2000 and ito, uso na yan. Nagkaroon na ng Kawasaki disease. Kasali yun. So, ano pa? Ito ngayon, bukod doon, ayan, yung hospital income. Yun na nga. So, itong kay Myra, ang hospital income benefit niya ay 625 pesos a day. No? Tapos, ito, post-hospitalization. So, yung dapat yung hospitalization is due to one of 114 illnesses. Hindi pwedeng sumakit ang tiyan niya. Bibigyan na siya ng hospital income benefit ni Sunfit. Hindi. No? Dapat, nandun sa listahan ng sakit. Yung cost of hospitalization. So, maximum of 90 days. Ayan. Ito, ibabawas ba to dun sa 500,000 ni Myra? Hindi. Extra benefits tong mga to. No? Di ba kanina sabi natin, pag minor ang naging sakit, 20% lang. So, 100,000 lang yung binigay. No? So, 100,000, may 400,000 pa si insured. Maximum of 3 minor illnesses lang. And yung third illness, 100,000. 50,000 na lang in this case. The rest, makukuha pa rin yung benepisyo, pero hindi na para sa minor, para sa major critical illness na. Paano kung hindi nagkasakit si client? Paano yon? O, hindi mapupunta sa life insurance yung 500,000, di ba? Question so far? UM pwede pong mag-withdraw sa Sunfit and Well, for example. Okay.
So, ang TRAD, hindi tayo ano dito ha, hindi to kamukha ng VUL, no? So, ang withdrawals dito is kasi ito, it's either magkasakit ka, it's either magkasakit or taken out of the picture. Other than that, ang pwede mong withdrawin dyan are the dividends. Ito. So, sa case ni Myra, tingnan mo yung dividends niya. At 75 years old, syempre, hindi guaranteed ang dividends, no? Meron siya 252. So, pag may nakita si Myra na example, at 49 years old niya, meron siyang 8,997, pwedeng i-withdraw yan. Pag withdraw yan, mag-accumulate lang ulit. Magba-back to zero lang. So, padagdag lang ng padagdag yan. Pero si Sunfit, more than the dividends, meron siyang pension. Para siyang elite. So, ang pension ni Myra dito is 25,000 a year from 65 to 72 years old. So, in short, dun na to, ang pension would come on the non-earning years. Pag tayo ay retired na from 65 to 72. Pero, paano kung nagamit na si Sunfit, di ba? Major critical illness, bigay agad. Wala na syempre yung pension, di ba? Unless, kamukha nung case natin kanina na nagkasakit lang once or twice or thrice ng minor critical illness, entitled siya sa natitira pa niyang pera sa 500,000. So, bibigyan pa rin siya ng 25,000. So, in short, ganito. Diba, per minor critical illness, 100,000. Sabi natin maximum of 3. Pero yung third minor critical illness, 50,000 na lang. So, naka 250,000 na si client. So, on 65 to 72 years old, bibigyan siya ng 25,000. No? So, 25 times 8, 200,000. So, kaya pa, di ba? So, in short, after 72 years old, naka 450,000 na si client dun sa 500 niya. Ano yung mangyayari sa 50,000 na natitira sa 500 niya? Mapupunta siya sa life insurance. Ganon, di ba? Kaya sabi sa inyo, napakagandang health insurance nito kasi magkasakit ka o hindi, ang dami mong benefits kaysa sa binayad mo. Yon. So, ayan, may pension. Ito ngayon, dito tayo sa, kung natatandaan nyo pa yung exam nyo, may guaranteed cash value. So, yung guaranteed cash value, ito yung loanable amount. So, walang withdrawal dito. Ang withdrawal, ang pag-withdraw is ginagawa yun sa VUL. Dito, ang pwedeng gawin sa TRAD, lahat ng TRAD na participating policies, meron silang loanable amount. So, ang loanable amount ni Myra, example, on the 10th year, 193,000. 70% guaranteed cash value yung pwedeng i-loan sa 193 na yan. Yan ang purpose ni guaranteed cash value. So, iyan yung pwedeng i-loan and at the same time, iyan din yung cash surrender value. Ibig sabihin, sabi ni Myra, ayoko na niyan, ma'am. Ayoko na niyan. Dami ko na. Nagtatrabaho na ako sa ospital. Di ko na kailangan ng health insurance. So, panin ko na lang yung pera ko dyan. Kahit 10th year na siya at ayaw niyang maniwala na, tapos ka na magbayad, bakit mo pa kukuhanin, di ba? Sayang yung benefits. So, anyway, ayaw na niya. So, ang guaranteed cash value niya is 193,000. Iyon yung ibibigay sa kanya. Pag umayaw siya. Yun. Diba? Laging mga clients nagtatanong, paano kung hindi ko na kayang bayaran? So, kung magkano yung guaranteed cash value, iyon yun. Iyon yung ibibigay kay client. Kailan pwedeng utangin yan? Pagkatapos, Baka syempre magtatanong sila. pwede ka namang, kahit nagbabayad ka, pwede yan. Kasi separate yan. May 8% interest yan. Okay, dahil loan siya, may 8% interest.
Pero kahit may loan si client, no, dapat binabayaran niya yan. Or else, baka mamaya maubos yan. Eh, 'di ba? Mawala na rin yung health insurance niya. So, dapat pag inutang niya, bayaran niya din agad. Siya yung makikipag-usap sa cashier kung ilang taon niya babayaran. Pero kahit may utang siya, insured pa rin siya for health. Meron pa rin siyang dividends. Separate, ano yon, separate treatment ang gagawin sa loan and dun sa insurance niya. Kailangan lang, kahit may utang siya, binabayaran pa rin niya yung health insurance niya. Kaya kung akong mag-a-advise sa client, I wouldn't advise na habang binabayaran niya, mag-loan na siya. Kasi nga may loan na, tapos magbabayad pa, kakayanin ba? Babayaran pa niya yung health insurance niya na Sunfit. Diba? Ito, tingnan nyo, 34,000 a year lang ang bayad ni Myra dyan for 500,000 coverage. So, ang laking tipid niya kasi guaranteed talaga yung 500,000 plus hospitalization, plus post-hospitalization, ang daming benefits, diba? Plus, merong pang dividends and merong pang bonus. O, yan. Yung bonus ni Myra dito, nakalagay dito is 70,000. Kung titingnan natin yung at 75 years old niya. Ang binayad lang niya, 34. Kung magkasakit siya, after 90 days, naging 500,000 agad, diba? Kung hindi siya magkasakit, until 75 years old siya, well and good. Di may 500,000 yung family niya. Diba? Plus, meron pa siyang dividends, meron pa siyang paid up bonus. Panalong-panalo siya. Kung tutuusin nga, tingnan mo, ang dividend niya 252. Itong bonus niya, paid up bonus niya 70. So 320,000, 'di ba? Yung total na binayaran ni Myra 341 lang eh. Parang in advance lang niya yung payment niya eh. 'Di ba? Kasi dito pa lang sa dalawa na to, kuha na niya yun eh, oh. Magandang gamitin yung term na yon. Advance payment. Parang inabonohan mo lang yung health insurance mo. Pero later on, babalik talaga sa'yo in terms of dividends and special paid up bonus. Diba, Tita Dory? Kung alam lang Kasi, natin dati pa. kasi kung iisipin mo, pagka nagkasakit ka, palabas ang pera. Kaya nga po, diba? Pero dito, iso-shoulder ng Sun Life yung nagastos, di ba? Oo. So, Okay. wala po itong card. Wala itong card. Kamukha ng IntelliCare, MaxiCare. Tayo, ang lagi natin, kahit saan wala tayong card, no? Kahit anong plans natin. Ang kinaiba nito is napaka-flexible. Nabanggit nga ni Lynn kanina, kung saan lang accredited yung kanyang card, doon lang siya pwedeng pumunta. Di ba, Lynn? May time pa na hindi ka makapunta ng Sacred kasi yung card pwedeng gamitin doon, di ba? Dito, hindi naman siya reimbursement. Kasi kung magkano yung coverage mo, yun yung ibigay sa'yo. Pero, ito, example, major critical illness nangyari, 500,000, ibibigay sa account mo, ilalagay sa account mo yung 500,000 or cheque, kung alin yung mas gusto mo. Cheque or credit. Cash. Ganon ka-flexible. So, in short, kahit saan mo gamitin, nag-albularyo ka, ganyan, okay. Kaya lang, wag ka mag-albularyo. Siyempre, sayang naman yung hospital income benefit. Hindi mo makiklaim yun. Kasi iyon, ang kailangan mo doon, yung hospital bill mo na nakalagay kung ilang araw ka sa ospital. Anong sa Sunfit, Lynn? Parang gusto mong magsalita kanina, naputol kita. Tsaka yung sa HMO po, based sa experience ko, pag nagkaroon po ng problema yung company, kahit fully paid mo na yon, hindi mo na siya magagamit. Ay, Oo. Opo. Hindi lalo po ngayon na na mababa ang economy ng Philippines. Yung mga HMO po, marami po talagang nagsasara. Kaya parang masasayang yung pera mo kasi hindi siya guaranteed. Yun. Correct. Unlike po sa health insurance. Talagang Lina, sanay na sanay ka sa HMO
Lagi kang may HMO kasi, di ba? Very good. Pero ngayon, alam mo na si Sunfit. Ayan. Opo. I-goal mo na si Sunfit kasi ang ganda niya talaga. So, ito. Yun po pala, UM, ang tanong ko po pala, halimbawa na-approve ka po sa Prime. Yung isa ko po kasing kasamahan, meron siyang existing na policy, pero sa ibang FA, wala pa po siyang 1 year. Tapos po, gusto niya pong kumuha na itong Sunfit and Well. Yung mga medical records po ba niya na sinubmit sa pagkuha ng Prime, pwede pa po niyang gamitin? Hindi na. 6 months lang yon. Okay. 6 months yon kung sinubmit niya. Pero ni-require yun ni Sunlight. Yung FME natin, full medical exam, 3 months lang. Maraming hindi natin alam yung kapag naman galing sa postponed, postponed Abet. pero hindi na nag 1 year. Mansanas para sa kanya yun. So, emphasize ko, Saka ito gusto niya itong pension kuwan. niya. Supot mo, Abet. Myra, yung pension mo, Sabi ko magbaon siya bukas. pag hindi mo kinuha pag 65 years old ka, so 66 years old, may 25,000 ka lang naman. Ayaw mong kuhanin kasi hindi mo kailangan. So, nag-accumulate yung amount. Okay? Nagkaka-interest siya, ha? Kaya, yun din yung isang ganda doon, di ba? Yung kada 25,000 mo, ito it applies kahit sa elite, kahit sa accelerate. Pag hindi mo kinuha yung pensyon, tumutubo siya. Yan, yun yung ganda ng trad. So, in short, yung 25,000 na hindi mo kinuha for 8 years na dapat 200,000 lang, 232,000 siya kung ilalamsa mo. Eh kung ayaw mo pa rin kuhanin, edi lumalago lang siya dyan. Ganon. Ganon din si dividends. Pwede mong kuhanin anytime na makita mo siya. Hello! Ba, merong may ako si Tita Dory doon. So, yung dividends, ganun din. Kapag hindi mo siya kinuha, nag-accumulate din siya. No? Dito, sabi dito, accumulation rate at 4.2%. So, yung accumulation rate na yan, hindi yan guaranteed. No? Ang guaranteed sa Sunfit, di ba, sabi natin, kaya nga trad yan, guaranteed. Guaranteed sa Sunfit yung amount of health insurance coverage, guaranteed yung endowment, di ba? Guaranteed yung life insurance, guaranteed yung cash value, di ba? Ulit, ito madalas makalimutan. Myra, ano yung guaranteed cash value? Anong gamit nito? Myra, are you there? May kliyente na yata si Myra. Kasi kanina nakita ko, nagzo-zoom eh. Nagka-client ng umaga eh. Lynn, ikaw na lang. Ano yung gamit ng guaranteed cash value? Yung diniscuss natin kanina. 2 ang gamit niyan. Ba, nag-client na rin si Lynn. Lynn. Tadori, ikaw na lang. Para sa si guaranteed cash value. Wala kayo, nakamute. Teka, ako na lang mag-cast to unmute. Para saan si guaranteed cash value, Tita Dory? Yun yung kasiguraduhan ng client na matatanggap niya in the end. Correct. Kapag umayaw, di ba? Oo. Example, ay umayaw si Myra ng 39 years old. 1 taon pa lang ang policy niya. Sabi niya, ay ayoko na, hindi na ako magbabayad niyan. May nakuha akong ibang insurance. O kaya nakapag-asawa ako ng doktor. Ay, may asawa na pala si Myra. So, gano'n. Pag umayaw siya, ito yung guaranteed na makukuha niya, 6.9, di ba? Sa VUL, walang guaranteed na makukuha. Kung ano yung makita niyang fund value, yun yung makukuha niya, di ba? Hindi guaranteed yun. I mean, kung ano yung makita niya, yun yung makukuha. Ito, kung ano yung nakalagay dito, iyan mismo.
In short, si Sunfit, hindi siya depende sa stock market. Lahat ng trad, hindi depende sa stock market. Ang VUL, iyon yung dependent sa stocks. Kaya, mula nung nag-pandemic, ang mas mabebenta nating plans, trad. Kasi guaranteed. Yes, Tita Dory. I think yung pala yung number one dapat palaging tatandaan. The difference between TRAD and BUL. Ito wala siyang tubo. Wala siyang nagiging dividend. Unlike sa BUL na may hinihintay tayong tubo ng pera. Okay, Tita Dory. Clarify natin, no? Doon, Yes. investment po siya. So, nagkakaroon Yeah. siya ng interest, pero hindi guaranteed, no? Dito po, insurance with, ang tawag natin dito in short is insurance with savings. Kasi ito, meron Yun po yun yung correct word, insurance with savings. Opo. So, doon sa VUL, may investment, may return on investment. Dito, meron siyang dividends, no? Meron siyang dividends. Pag sinabing dividends, ito yung profit sharing ng company. Meaning, yung kinita ni Sun Life, sinishare niya to policy holders. So, iyon yung dividends. Iyon lang yung tanging hindi guaranteed sa trad kung ilang percent yung dividend. Pero, for 128 years ng Sun Life, 128 years na rin ho tayo nagbibigay ng dividends. Hindi tayo pumapalya sa dividends. Ganun kaganda ang company natin. And pataas ang dividends natin. Kasi ngayon, 4.2% ang dividends this year, no? Makikita nyo yan pag gawa kayo ng proposal. Last year, ang dividend 3.9 lang. Noong 2021, 3.6 lang. So, nakikita natin na gumaganda yung kumpanya natin. Pero, mahirap pong paghawakan na laging ganyan. Kaya sinasabi natin, hindi guaranteed yung percentage. So, para rin siyang VUL, hindi guaranteed yung percentage, pero ito sa dividends lang. Kasi nga, yung pension, guaranteed. Ano pa? Ma'am, Pagdating, parang yung, ayun. Parang yung nakausap ko po kaninang kliyente. Kasi ang gusto po niya, insurance lang talaga. Kasi daw po yung pera nila naka-stock. Yung nag-invest po sila sa stock market. Nag-invest po sila sa stock market tapos biglang bumaba yung stock. Kaya kung kukuha daw po sila ng insurance, gusto nila yung term insurance, yung walang investment. Kasi yung 50,000 daw po nilang natira sa stock market, naging parang 12,000 na lang yata. Sumobrang baba naman daw po. posible talaga Natakot yun. po sa investment. Opo. Correct. Pinaliwanag ko Nakatoma. naman, ma'am, pinaliwanag ko naman na, oo, sabi ko talagang bababa. Kasi kako, depende kako yung stock market na i-investan natin. Pero kako, naka-insured ka pa rin. Isipin mo na lang ako yung insurance. Hindi na yung investment mo. Correct. Bonus na lang ako yung investment. Bonus na lang ako investment kasi Bonus hindi mo man talaga talaga. guaranteed kung tataas ba or Oh. bababa. Isipin mo na lang, naka-insured ka ng 88 years old. May HMO ka rin naman kako. Kaya ang mas maganda sa'yo, yung investment din. Kasi may card ka naman, sabi ko sa kanya. And the Pero winner natakot is talaga sila, ma'am. Kaya lang, tita, saan pa siya kukuha? Pero tanim mo na nakuha yun. mo na po sa BUL, ma'am. Tanim mo na yon para sa November. Diba? Pero, May prospect ka na. pero may idea po siya sa ma'am, sa investment kasi nga po naka-invest yung pera nila, ang laki daw po nung binaba. Ganun talaga kamo. Pero ngayon, may Kaya nga po na ulit, 'di ba? May another option po, pa. isipin mo na lang Ito, ako yung insurance. itong Hindi na yung investment, insurance na lang. Oo. So, ngayon, nalaman mo na din to, pwedeng option niya din tong ganito, 'di ba? It's Yung either Sunfit Well po, or accelerate or elite. Ganon. So, ito, okay focus po. tayo dito sa payment. So, ang lahat ng trad, kahit term insurance,
Natatandaan nyo yung kinds of traditional insurance, di ba? Term insurance, ano yung term insurance? Yung nagbabayad taon-taon, di ba? In short, para yung ano ayun, nagbabayad ka taon-taon hanggat gusto mong may coverage. Pero kapag hindi ka na deads, syempre, wala ibibigay sa'yo kasi term insurance siya no? So, kahit iyon or kahit ganito, kahit itong Sunfit, kapag binayaran ng annual, mas maliit. Kasi tingnan nyo, kapag quarterly, 9,387. O i-times 4 mo yan ng 9,387, 37,548. Samantalang kung bayaran niya yan ng annual, 34,135. Ang savings niya is 3,413. Diba? So, hindi naman natin sila pinipilit. Pero, ina-explain natin sa kanila na kapag ganito ang kinuha nila, may difference in amount kung paano yung mode of payment. Kung annual, quarterly, or semi-annual. Ganon. Madali lang din naman yan, 34,135. Ma'am, pag po traditional, wala na yung top up. Walang top up kasi wala tong investment. So dito, meron ako ditong Excel, ilalagay mo lang yung annual payment, 34,135. Lagay mo dyan, mag-automatic na yan. So papaliwanag mo kay client. Client, pag nagbayad, di ba nilagay ko to ito lang nilagay ko, 34,135. Ito yung annual amount. Client, kapag binayaran mo siya ng quarterly, 9,387. Diba? So, in short, 3,413 yung dagdag mo kapag quarterly. Teka, bakit nakaganito? May naka-hide, unhide. Kapag semi-annual naman, 18,000 per 6 months. So, nagdagdag ka ng 2,000. Ganon. So, ayan na, naka-Excel naman siya. Para hindi na kayo mag-compute. Tama ba? Ma'am. Yung nakikita nyo yung Excel. Yes, Tita Dory. Bakit kailangan may dagdag? Kasi po, guaranteed po ang mga benefits ng TRAD. Even though, ibig sabihin hindi ba ilang percent yun? Pointed, Tita Dory, malaki ano po rin. to Oho, medyo. Kasi nga po, ayun na nga ho, guaranteed ang benefits, hindi ho siya investment. Yung VUL kasi, kahit bayaran mo siya ng annual, same pa rin. Kasi investment ho siya hindi guaranteed. Meaning, hindi alam ni Sun Life magkano kikitain niya dyan sa VUL, di ho ba? Ito kasi, ano na lahat, forecasted na lahat. Kaya, ganyan po siya. So, pinaka-tipid siya kapag annual. Kasi ito, 34 lalabas kapag annual. Kapag semi-annual, 36. Kapag quarterly, 37. Pero pag monthly niya yan, pwede lang monthly kapag naka-credit card or auto-debit. O ito, mas malaki. Yes, Tita Dory. Kasi hindi mo siyempre, hindi naman always may mga client na nagko-compute. Makikita nila na napapatungan pala yung kanilang, nagbabayad na sila, hindi naman, ibig sabihin, hindi naman sila pero nagkakaroon niya ng dagdag. Opo. Meron kasing mga client na pwedeng masilip sa amin niya na nagbabayad naman ako, bakit pinapatungan? Hindi naman utang yan. Ay, Hindi ba? hindi po, Tita Dory, hindi naman po patong yon. Dito makikita nyo sa Ano ba proposal. correct word doon? Ano correct word? Ano po talaga, may say ako, ang ginagamit ko dyan. Kapag annual kayo nagbayad, may savings kayo dito na 3,000. Kasi kapag quarterly ho, 9,000 times 4, hindi ho natin iyon, Excel lang natin yon sa atin, no? Ito mismo yung proposal, papakita nyo, pag quarterly, 9,000. So, pag 9,000 times 4, 37,000 yan. While, kapag binayaran nyo ng annual, meron kayong savings na 3,000. Kasi 34,000 lang ho yung annual amount kapag annual ang ginamit nyo. So, nasa sa inyo po. Ganon lang naman yung sinasabi natin.
Baka din kasi sabihin nila na, bakit hindi sinabi sa akin ng advisor ko makakatipid pala ako pag annual, may pera naman ako pang annual. Parang in-small natin siya. Di ba? Hindi natin sinabi, mas mura pala. Ayun. So dapat pala i-impose, hindi naman i-impose, pwedeng i-insist na pagka po kayo nag-annual, merong savings, nakatipid, bale. Correct. Nakatipid. Nakakatipid po kayo kapag annual. Okay. Yun. Nako-record word doon, nakakatipid. Opo. Kasi Janelle, nga question? may mga client kasi na dati nang nakakakuha ng insurance, pagka nag-compare, bakit ganito lang kami, bakit ito merong ganyan. So, ang isasagot ay merong savings. Sige, pakiisip, may tumatawag lang na advisor. Isip ng tanong kayo. Ano ba? Hindi ba? Hindi. TDB nung sa bata or TDB nung sa initial owner? Minor to, 15 years old. TDB na niya. 15 po. Pwede mong, TDB na niya yan kasi. Ako hindi ako naglalagay pag minor ng TDB kasi hindi naman siya yung nagbabayad. Mag-a-apply lang ang TDB ng minor kapag, after 18 years old. Kung lalagyan mo siya ng TDB. So, wag na. Advice ko sa'yo, wag na lang. Okay, wait lang. Okay. Ayan. Ayun, advice ko sa'yo, wag mong lagyan. Basta lagyan mo lang ng WPDD. WPDD. Di ba naman WPDD until ano lang siya? Until Parang 18. ba? Oo, mawawala na Okay. rin naman yung bayad niya, tingnan mo. Mawawala yung bayad niya after 40, on the 4th year. Mawawala na yung WPDD. Okay. Tapos, so still si parents, okay. So yung TDB ng pambata, wala. Di ko siya lalagyan. Oo, wag na. Okay. Kasi di man siya nagbabayad. Yes. Okay. So, tapos po, di if ever, no? So 18, after 18, kapag may mangyari, so magbabayad pa rin sila. Correct. Okay. Sige. Yun na lang ang sabihin ko. Okay, sige. Sige. Thank Bye. you. Salamat. Bye-bye. Ay, ayun. May natutunan kayo doon. Ang tanong niya ay TDB. Kaya hindi ko siya minute talaga. So, TDB, paano yon kapag minor? Wala man silbi kasi nga, minor siya. Hindi siya yung magbabayad. So, paano ilipat sa... Ano pa pong mga rider? May iba po bang rider yung Sunfit and Well? Sunfit, pwede mo itong lagyan ng rider na TDB, ADB, Total Disability Benefit. Sorry naman, Janelle. Total Disability Benefit, Accidental Death Benefit. Pwede rin siyang lagyan ng Hospital Income Benefit. Para sa yun? Yun yung rider parang sa VUL na kahit ma-aksidente lang at na-hospitalize or nagkasakit, nilagnat, minimum of 3 days, yun yung Hospital Income Benefit na rider. Yun, ganon. So, introduce ko rin kayo dito. Meron ka nito. Meron kayo nito sa Excel. Ikaw lang dyan nilang wala. So, pag gumawa kayo ng Sunfit, yung pinakita kong proposal, ililipat nyo lang dito. So, lalagyan nyo ng pangalan. Ayan. Excel to. So, nag-automatic na rin. Lagyan mo lang siya dito. Example, 1 million coverage ang gagawin ko ha. Lahat na yan, mag-automatic na maiiba na yan. 1 million. Oops, 10,000. 10 million na pala yun. So, yung 1 million, ayan, nag-automatic na siya. Kapag minor critical illness ng 1 million, 200,000 yon. Pag cancer, additional 500. Yung pension niya or guaranteed cash benefit niya, 50,000. So, naka-automatic na rin itong hospital income, post-hospitalization, ayan. Ang iba-manual nyo na lang dyan, syempre, yung dividends. Yun. At saka yung amount. Annual lang na amount ilalagay mo. So, example, 50,000. Yan, mag-automatic na rin siya. Magkano yung semi tsaka quarterly. O, di ba? Pati yung daily amount.
Naka-automatic yan. Tita Dory, may Excel kayo. 'Di ba? Yan. Pwede niyong gamitin yon. Yes, Tita Dory. Ito yung, hindi ba ito may pin-repair kang summary namin. Correct. Magkamukha ba yon at saka ito? Opo, pareho lang po. Pero, mas Mm. madali ho itong gamitin kapag mismo nasa Excel kayo kaysa sa printed. Kasi nga ho, ito, naka-automatic na sa Excel. Pero Mm-mm. choice nyo yun, no? Kasi syempre, hindi naman tayo lagi may dalang laptop. Kaya nga, ang ginagawa ko piniprint ko na lang at sina-handwritten, tsaka ko na lang sila Opo. binabalikan. Pwede ho. Ayun. Hali, nakagawa ka na ng Sunfit. Sa Excel po, Oo. hindi pa po eh. Lynn, ha, gagamit ka ng Excel. Hindi tayo gumagamit ng proposal. Opo, ma'am. Nag-e-Excel po ako dun sa mga... Tapos po, POL. ine-explain ko din po yung proposal kasi may iba pong client na gusto nila talagang makita yung proposal, lalo na po pagka may policy po sila sa ibang company. Sila po mismo yung nag-identify ng differences. Kaya po dati natanong ko po sa inyo yung sa BPI, ma'am. Kasi yung mga kasama ko, meron silang existing policy sa ibang company. Tapos kino-compare nila. Kaya yung pinaka-ano din po, binibigay ko sa kanila para basahin nila. Okay lang. Pero ganito ha, pag na-present mo na itong Excel mo, tsaka mo lang ipapakita yan. Kasi Opo. wala nang, kumbaga, is naintindihan na nila eh. Hindi Opo. ka na sasabihin na, kasi ang iniiwas natin dyan, yung sasabihin ba nila, ay hindi ko pa kasi tapos basahin. Sinamarize ko na, di ba? Sinamarize na natin. Sinamarize na Opo, natin ma'am. yung benefits. So, yun na yun, di ba? So, in short, hanggat hindi mo siya nako-close, hindi mo papakita yung proposal. Kasi, pang detalye na lang yun eh, yung proposal na yun. Na-explain mo na yun sa kanya. Okay na tayo sa Sunfit. Wala ng questions. Punta na tayo sa, 5:30 agad. Mas madali nang intindihin para sa inyo ngayon ang Elite dahil nag-aral na tayo ng Sunfit. Sige po, Tita Dory. Go. Hindi ba mahirap i-push itong Sun and Fit? Tita Dory, nahanap nga yan eh. Okay. Para malaman nyo, ito yung pinakamaraming, actually, tayo ho ang unang may ganyan, no? Kasi nga, di ba, ang health insurance, pag nagkasakit lang, tsaka ka lang may makukuha. Ito, kahit hindi ka magkasakit, may pension ka, di ba? Tapos, Okay. may dividends, merong, marami kang benefits, in short. So, in short, dahil nga napakaganda ng Sunfit natin, may mga gumaya na ho sa atin. So, meron na rin si AXA niyan, meron na rin FWD na ganyan. Pero, pag pinag-aralan niyo yung sa kanila, kaya ko lang naman nasasabi kasi nakikita ko din sa mga clients. Pinakamaganda pa rin tong sa atin. Kasi, ito, kamukha nung sa AXA, di ba kailan magkakaroon ng pension sa atin? Anong year? Anong age ni client para magka-pension dito sa Sunfit? Natandaan mo ba, Myra? Ano po, 65. Correct. 65 years old, di ba? Kay AXA, 75. Na-enjoy mo pa ba yon? Sino mas maraming buhay? 65 o 75, di ba? So, gumaya nga sila, pero hindi nila pwede payahin kasi kayang-gaya, syempre, di ba, halata. Kaya, hindi ganun kaganda. Tapos, mas mahal sila. Yes, Tita Dory. Anong maganda? Ma'am, nag-inquire din po ako dati. Ay, sorry. Isa-isa lang. Tita Dory. Anong magandang target age ng Sunfit? Tita Dory, bata. I mean, yung mga anak, pwede. At saka ito pa, no? Ang Sunfit, di ba kailangan ang parents meron munang insurance, no? Bago bigyan ang bata. Pero kapag health insurance, no? Example lang,
Ang senaryo is ang nanay at tatay ay nagtatrabaho abroad at wala talagang insurance ang nanay at tatay pa. Pero gustong ikuha ang anak. Hindi ka maa-approve para sa anak na yan dahil wala pang insurance yung magulang. Pero kapag ang binigay mo ay Sunfit, pag health insurance ang binigay mo sa bata, pwede. Kahit wala pa ang magulang. So ang imo-move, Sunfit. Oo. Mayra, ano nga, 1985, no? Apo. Apo. Ma'am, for example po, di po ba bata po yung kinuha? Oh. Kinuha po ng bata ay 5 years old. Pwede po ba yun, mga 5? Yes. Oo. Apo. Kung sakaling 5 years old, di po ba ang term insurance 10 years? After 10 years po, wala na pong babayaran na Ang term, tawag dito na walang term insurance charges. sa bata. Ay, 10 years po yung babayaran. Wala na pong Oo. babayaran na charges after 10 years. Wala na. Wala. Wa- Wala siyang wala na rider. pong- Kasi kanina nagtanong ka ng rider. Kung nilagyan niya ng HIV yun, babayaran. Basta remember, ang rider, binabayaran yun. Even Hindi after palibre. tapos na yung policy. Pero magkakaroon po siya ng guaranteed na endowment noon pag nag-65 pa po yung bata. Correct. Kasi pang health lang talaga siya. So, in short, Ihintayin niya ang po ulit Sunfit, na mag-65 siya. oo. In short, ang Sunfit, hindi talaga Apo, to in pwede case na mauna gamitin magkasakit siya. Ano yun? Paulit? In case po na magkasakit yung bata, yun po yung mauuna. Tapos yun nga po. Oo, ganun siya. Kung 5 years old, matapos po niya ng 10 years, kumuha na lang siya ng BUL, BUL ulit. Para dalawa, no? Kaya nga, hindi talaga natatapos. Ang isang tao ay isang policy. Kasi iba't iba eh. Iba yung Oo sinasagot. nga, dahil Oo, pang health talaga siya. pag maaga pong natapos, ano. Oo. So, ulit tayo dito. Hindi ko bibitawan si Sunfit. So, paano mo ipoposisyon ang Sunfit? Paano mo sasabihin sa kanya na kuhanin niya to? So, oh, Ang tanong ko po pala, pasensya na po. Kung bata po, like for example, binigyan, inofera ng Sunfit and well na-approve, walang insurance yung parents. What if may nangyari dun sa parents na naghuhulog? Ano yun po lang. yung, Talagang kaya hindi mo rin naman siya ibibigay talaga kung hindi, alam mo yun, kung hindi yung sitwasyon is nangangailangan na talagang lang. Kumbaga is, kasi may mga cases din ako na ganito, ang nanay at tatay hindi insurable dahil may mga cancer, pareho, ganyan. So, gusto nilang kuhanan yung anak nila. Wala talaga akong magagawa sa kanila, hindi ko ma-insure yung magulang. Diba? So, bibigyan ko nito. Pero maximum of 1 million lang. Lagi lang may maximum na 1 million. Pag ganyan, nakaraniwan lang na wala yung magulang, hindi mo talaga siya bibigyan ng Sunfit. I mean, na walang insurance yung magulang, ipupush mo talaga na kumuha ang magulang ng insurance muna. Kahit term insurance. kasi Basta di po ba dun sa importante, ibang policies, ha? mayroong waiver of premium? Ano yan? May waiver of premium po. Kapag Sa ibang policy, halimbawa bata yung kinuha, tapos may waiver of premium po, yun di po ba? Oo naman. Yun yung WPDD. Dapat pag bata ang insured, lagi kang may WPDD, waiver of premium upon death or disability of owner. Janelle, nakakasunod ka? Si Paano po yun? Yun po Janelle. yung wala nga Yes, pong insurance ate. yung parents. Tapos halimbawa pa, kung may mangyari dun sa parents, hindi pa tapos mabayaran yung 10 years. Ano yung mangyayari po dun sa policy ng bata? Ganito, clarify natin. Kung wala dito yung magulang, at iyon yung case, kailangan mo pa rin ng applicant. Hindi po pwedeng yung anak lang yung nakalagay doon. So in short, kung kapatid yan or tiyahin yan, kung sino yun nandito sa Pilipinas, iyon yung applicant and iyon yung waiver of premium upon death or disability. So in short, yun yung tao na yun. Ganon. Kaya nga, hanggat maaari, hindi natin gagamitin na mag-shortcut.
I mean, kailangan talaga may insurance ang magulang. Kasi nakatulong Thank you pa po. tayo dun sa bata, sa pamilya, kung gano'n. Unless, bayaran niya ng 10 years. Advance payment option na merong discount na more than 1 year ang matitipid. Meron din gano'n. Pwede yon sa TRAD. Pag ma'am pag po binayaran ng 10 years, bali 9 years, 1 year po yung discounted. Meron tayong table doon, more than 1 year actually. Kasi 2 weeks ago, ginawa namin yan ni Gary sa client. Elite, pinabayaran namin ng 10 years. Imbis na 475 yung binayaran, 430 na lang. 430,000. Ano yan? May computation. Pero halos ganun. Eh, pag annual po ba, discounted din po siya? Mira, kumain ka yata kanina. Nakakatuwa ka, ha? Meron. Opo. Lumabas po ako eh. Sali Nag-CR kita. lang po. Oo, meron. Nag-CR lang, Lahat ma'am. Myra, kahit term, merong savings kapag annual. UL, ma'am, pag po annual, may discount po yun. Wala. Projected yun. Wala sa VUL. Projected yun. So, wala. Investment okay. yun. Kaya wala. So, paano mo siya ipupush and sige. pull si client? Bakit ito yung kukuhanin niya? Example, sino ba tong client ko na to? Ito. Si client Chris, 500,000 ang kinuha niya. Okay, so magkano yung payment niya? 40,000. Remember, ang Excel natin may kwento yan. Kaya magandang gamitin ang Excel natin. 40,000 lang kanyang annual. Mahina po. Mahina po yung audio nyo ngayon. Humina po. Bakit humina? Wala ba na akong ginagawa? So, ayan, okay na ba? So, client Lynn, ikaw to, 44 years old. Hindi, mas bata ka. So, ayan, Lynn, ha? For 40,000 a year, Lynn. 40,000 a year lang. Insured ka for 114 illnesses from 91st day of your policy until 100 years old. 40,000 a year lang yan. Actually, Lynn, 110 pesos a day lang yan. So, yung 110 pesos a day mo na equivalent to 400,000 in 10 years, Lynn, ito yung mga benefits mo. So, meron kang pensyon na 50,000 every year from 65 to 72 years old, Lynn. Meron kang dividends. Hindi siya guaranteed kung ilang percent, pero sa ngayon, meron tayong 4.2%. So, in short, posible na meron kang 165,000 on your 75th birthday, di ba? On your 75th year. Yan. Meron ka ding 60,000 a special paid up bonus nang dahil lang sa natapos mo yung 10 years. And dahil kinuha mo to for illnesses, no, ang coverage mo for any illness, any of the 114 illness is 500,000. Diba? Pag cancer ang naging sakit, may additional 250,000 Lynn. Yan. So in short, after 90 days, may nangyari, example cancer, 750,000. Plus, kung na-hospitalize, may 625 a day. Example, na-hospitalize for 14 days, so 625 times 14. Plus, paglabas mo sa hospital, meron kang 5,000. And dahil nagpapagaling ka, nagkasakit ka, meron kang home recovery benefit equivalent to 325 pesos a day times nung days na na-hospitalize ka. So, di ba, 14 days na hospitalize. Kaya 325 pesos times 14 din, Lynn. So, Lynn, nakakatulong ba to sa buhay mo pag meron kang Sun Fit and Well na health insurance? Mas makakatulog ka ba sa gabi?
Pag ito ang health insurance mo. Opo. Okay, mga kompleto sagot niya. Opo. Ayun. So, ikot ka lang sa Excel mo kung paano mo ipapaliwanag. Diba? Yung ma-share ko lang. Kasi yung isang Manulife yung kanila. Meron siyang parang ganyan yung sa health insurance. Kaya lang sabi niya parang mas mura yung sa Manulife eh. Alam Kumpara ko sa yun. Sa Manulife yung Eva Health. Opo, parang mas mura daw Konti. yun. Kasi, again, ilan yung sakit? Nasa 50 lang yun. Ang coverage hanggang 65 years old. Paano naman sinabing health insurance yun? Hindi magbe-medicard na lang ako. Hindi yun until 100 years old. So, kumbaga, pag nag-compare, apple to apple, ang layo. Siyempre, mas mura yun. 65 lang. In short, ang mortality rate ng tao, dami naman nabubuhay ng 80, 85, eh sa kanila 65. Para ka lang nag-rider nun. May na-review akong ganyan kasi meron akong client na meron nun sa Manulife. Tapos pinagpipilitan din niya sa akin. Sabi ko, sige ganito na lang ma'am. Patingin po. Tapos ginawa ko siya ng syempre bawal yon kasi masisiraan mo yung kumpanya nila eh. Masisiraan mo yung kabilang kumpanya. Ano pong gusto nyong gawin natin? Kailangan manggaling sa kanya. Kasi pag nanggaling sa akin na sabihin ko na ikukumpara ko, eh baka ma-compliance ako sa Sunlight, matanggalan ako ng lisensya. So sabi ko na lang, ano pong gusto niyong gawin? Ay, gusto kong tingnan, gusto ko lang palabasin sa bibig niya. Di ba? In short, ganun lang. Gusto kong makita din ng mas maganda. Ganun po ba? Sige po, tulungan ko po kayo. Ma'am, ito yung sa Manulife niyo. Tama nga, mas mura ma'am. Tingnan niyo yung illnesses, 51. Si Sunfit po, 114. Punta po tayo hanggang ilang taon? Si Sunfit po hanggang 100 years old. Pakitingin nga po sa contract nyo hanggang anong age po ba sa Manulife? 65. Ma'am, ilang taon na kayo? 59. Alin po mas kailangan nyo? Yung Manulife o yung Sunfit? Ayun. So, ano yun mo? Pag may sinabi silang ganyan, talagang huwag kang papayag. Kasi, maniwala ka din. Ang gaganda ng products natin. Matatawa ka na lang sa mga ganyan-ganyan nila. Meron tayo dyan sa FB natin yung Manulife na health insurance nila. Pag may mga ganyan, nilalagay ko yun. Kasi para makita nyo na be confident. Pagwagwagan sila. Joke. Ayun, basta kabisado natin kung ano yung products natin, kayang-kaya niyong iposisyon. Yun. Siyempre, knowledge is power. 5:40 na. Abot pa ba tayo? Kaya pa ba? Kaya pa ng elite? Tama na. Na saturate na. Tita Dory, okay ka pa? Halos pareho ng concept ang Sunfit and Elite. May pagkakapareho sila kasi pareho silang may endowment. Oops, hindi pala ito. Nakikita nyo ba itong SunSmart? Tama? SunSmart, 500,000 tayo. Elite. So, ang Elite, may mga variants din ng Elite. Meron siyang, so dito, para makita nyo yung difference, pag gagawa kayo ng proposal ng TRAD, para makita nyo yung difference, ay nawala pala si Elite. Ano ba yan? Sige, ano na lang to, 300. So, by the way, ang Sunfit, ang minimum coverage ng Sunfit, 300,000. Okay? Pero, yun na nga, babawiin naman natin yan. Sabihin naman natin, hindi naman tayo nagmamagaling. Kailangan, syempre, educating the client, diba? Ang gastos ngayon sa pagkakasakit is between 2 to 5 million. So, ayun, 300,000 ang minimum from 0-year-old si Sunfit. Ngayon, punta tayo sa Elite.
So, ang Sun Smarter Life Elite, may mga variants yan. So, dahil inuna ko na, hindi ko na tuloy magawa. So, anyway, ang gagamitin natin is Elite. So, meron kasing Sun Smarter Classic, Sun Smarter Life Classic. Tapos yung Classic, merong 10 years to pay, merong regular pay. So, regular pay meaning pay until forever. Ganon. So, yung Classic, wala siyang endowment or pension. Pero itong Elite, pag sinabi nating Sun Smarter Life Elite, iyon yung may pension. Kaya yun yung ginagamit natin, no? Usually. Pero case-to-case basis. So, kapag ang gusto niya is may guaranteed income for life, dun tayo sa Elite. So, example, ito, ang minimum face amount ng Elite, 200,000. So, medyo kailangan isulat or kailangan nyo ng product guide, 'di ba? Meron kayo niyan, Tita Dory, yung listahan ng products, ganon. Di ba, Lynn, meron ka niyan. So, Janelle, bibigyan din kita. Ito, ang minimum nito is 200,000. No, na face amount. Para lang alam nyo. And pag gagawa kayo ng proposal, para makita nyo yung difference ng annual sa quarterly, ang ikiklik mo sa payment mode, it's either semi-annual or quarterly. Kasi pag ang kinlik mo annual lang yung ipapakita niyang amount. Hindi mo masasabi yung difference na savings. No? Kaya lang, syempre, case to case. Kapag ang client mo is mukha namang pang-annual at parang pagtatawanan ka lang niya, kung sasabihin mo na quarterly or semi-annual, wag mo na ipakita yung semi or quarterly. Diba? Parang baka may insulto naman siya. So, next. So, next lang. Okay, so ganyan lang din kadali gumawa ng Elite, parang 1 minute. So, sa riders, budgetin ang riders. Doon lang tayo sa total disability benefit. So, save. 400,000 coverage to, Myra. Myra, andiyan ka pa ba? Hello, Myra. Habang dito po. So, si Sunfit, hindi nagda-times 2 yung insurance nun, ha? Pero sa Elite, nagda-times 2. Ito lang sa TRAD, yung times 2 ang insurance coverage. Ang accelerate, hindi. Lahat hindi sa TRAD. Elite lang ang nagda-times 2. So, ang ginawa natin dito is 400,000 face amount. So, times 2, magkano ang insurance coverage mo, Myra? 100 po, ma'am. 800. So, ganon. Okay. Introducing Sun Smarter Life Elite Peso 10. Ang endorser ng Elite, si Charo Santos. Merong commercial si Charo ng Elite. O, mamaya isend ko yun sa inyo. Kasi bakit? Ang Elite kasi, kino-cover niya 3 generations. Isang policy, pero nagko-cover siya ng 3 henerasyon kung bata ang insured. Paliwanag natin yan mamaya. Paano? Diba? Pwede mo itong gamitin for retirement. Ayan, Myra, pwede mo itong gamitin pang retirement mo kasi ikaw, ang age mo is 37. 10 years to pay lang. No? Kapag may mga nakita kayong number dyan, ayan, kamukha nito, Elite 10, ibig sabihin 10 years to pay. Meron ding Elite 5, 5 years to pay. Ganon. So, pwede sa retirement, depende sa age nung kukuha sa inyo. Kung bata yan, ang client, kung 0-year-old, 1-year-old, maganda ang Elite. Pwedeng gamitin sa education. O, pwede rin for any life milestones. Okay? So, itong ginawa natin kay Myra ay 800,000 life insurance coverage. Automatic, lalabas din naman magkano yung guaranteed cash benefit, no? Guaranteed cash benefit yung endowment, halin. So, 32,000 ang endowment ni Myra pag ito yung kinuha niya. So, kailan marireceive yun? Okay, again, di tayo nagpapakita nito, pero dahil nag-aaral tayo, kaya meron.
So, 37 si Myra on the 6th year. Ayan. Pag 43 years old na si Myra, may endowment siya na 32,000. Ito, 32,000. So, di ba si Sunfit kanina meron ding guaranteed endowment benefit si Myra. Di ba Myra, meron ka doon 25,000 from 65 to 70. Di ba? Opo, So, ma'am. pareho siya. Pareho siya na may endowment. Kasi bakit? Ang tawag sa Sunfit, ang tawag sa Elite, ang tawag sa Accelerate, participating insurance. Bakit participating? Yan yun, may endowment. So, para rin si Sunfit kanina, Myra, pag hindi mo kinuha si 32,000, nag-accumulate siya on the next year. Ayun palaki lang ng palaki yung pera mo. Diba? Yan po yung sinasabi ma'am, parang may apartment. Correct. Diba? So, yung 32,000 mo starting on the 6th year and then every other year until 100 years old. Sinong model natin yan? Si Tita Dory. Tita Dory, ito yung plan mo. Si tita nakasanti. Di ba yan yung kay Wamos, ma'am? Yes. Ay, mukha namang Sa anak niya. pambamos level si Tita Dory, di ba? 500 million yata yung inano niya, ininvest dun sa anak niya. Yun. After 10 years, may makukuha daw 100,000 yung anak. Siya na. Hindi siya na. Oo. So, iyon si Elite. Meron din siyang dividends, kamukha ni Sunfit. Ayan. So, ang dividends, pag hindi kinukuha, nag-accumulate lang din. Okay? Yun. Yun si Elite. And dahil meron din siya, parang si Sunfit, magkaka-level sila, participating policies, meron din siyang guaranteed cash value. So sabi ni Tita Dory kanina, ang guaranteed cash value, ito yung dalawa ang purpose. Kapag umayaw si Myra, pero syempre hindi mo natin sinasabi yun, di ba? Pag nagtanong lang sila, tsaka mo lang i-open yun. Pag sinabi ni Myra na, ma'am, okay, kaya ko yan ngayon. Kaso, hindi natin masabi. Paano pag hindi na? Ito yung guaranteed cash value. Kung umayaw si Myra at 41 years old siya, ito ibibigay sa kanya, 169,000 guaranteed. Kuha pa din. So, iyon yung guaranteed cash value. Another purpose of guaranteed cash value, ano yun, Lynn? Yung tanong mo kanina? Diba? Ano pa yung purpose ng guaranteed cash value, Lynn? Lynn? Wala si Lynn. Pwede bang mag-loan? Lynn? Apo ma'am, yung loanable. Pwede pong i-loan Loanable. yung... Oo. Ito yung loanable amount. Pero 70% lang ng guaranteed cash value ang pwedeng i-loan. Okay? Again, ang difference, loanable sa TRAD with 8% interest. Ang VUL, walang ganun. Withdraw lang, without interest. Kasi bakit? Investment yun eh. Kinukuha lang naman niya kung ano yung nandun na niyang pera. No? Ito, guaranteed ang kanyang benefits. Kaya, guaranteed pa rin yung benefits niya kahit may loan siya. Okay. So, paano natin to nilalagay? So, ang magandang tanong, magkano naman to para kay Myra? So, Myra, Ano po hulog mo? ihuhulog mo is 82,000. You have to set aside 82,968 Per year. per year for 10 years. So, ang life insurance coverage mo, sabi mo 800,000 from day 1. Diba? So, yun yun. Kaya, again, Tita Dory, sa mga clients, ikaw syempre yung may mga prospects na pinakamarami na may age range na sabihin natin 60 up, no? Ito yung pinaka-wise na ibigay sa kanila. Kasi ito yung pinakamura. Mas mura to kaysa sa prime kapag ang age is mas mataas. Pag gumawa ka, Tita Dory, ng prime for 60 years old, sabihin mong prime 350,000 and gumawa ka ng elite, mas mura ang elite. Ayun, Tita Dory.
UMA yung sa medical side po ng Elite, mahigpit din po ba? Hindi. Kasi hindi ito health. Okay. So, Kaya ito yung mabilis po pinakamadaling ibigay. Pero ma'am, same rider po. Pwede. Same na ano. Pero kapag, again, ang rider is dependent sa age. Kapag ang client is 60, actually pag 50 up ang client, wala ng TDP. Siyempre, kapag ang client mo is 70 years old, di mo na malalagyan ng CIB, tsaka HIV. Tito Dory, ano yun? Nakamute. Wala kang marinig. Tito Dory, wala kaming marinig. Huwag ka muna Yan magsalita. po, wait, ayan lang po. Okay, ano yun? Ulit ma'am, pagka prime, ang i-offer natin, sabi mo, 65 years old and above, mas magandang i-alok ang Elite. Anong ang difference ng dalawa? Mas ano po ito, kasi syempre po, pag medyo may edad, no, at syempre, hindi natin malaman until when ang kanilang buhay, mas maganda po na meron silang guaranteed na makukuha. Di ba? Kesa sa baka mamaya VUL lang ibigay natin tapos nagkataon na hindi maganda ang stock market, may nangyari kay client. Although meron naman pong guaranteed na life insurance ang VUL. Kaya lang po, maganda po yung ganito na may pension. No? Tsaka mas mura siya. Mas mura ho siya. Mas more ang Elite. Yes. Ayan ho ang napansin ko. Yung kayo Alin mang ang mura? Yung face value, yung price payment? ho. Yung payment. Yung payment. Pati payment, maliit. Mas maliit po yung payment kasi mas maliit din po yung life insurance. Kasi ho ito ang minimum 200 na face amount, Okay. 100,000. So for 100,000 coverage. Ang VUL ho kasi ang minimum 700,000 coverage. Kaya syempre mas pricey siya. Talagang malaki ang ano. Oo. Hindi ho natin siya makakompare apple to apple. Pero syempre ho, karamihan sa may edad, ang gusto lang nila magkaroon ng insurance. So, maganda po ito. Pwede ko po itong i-offer dun sa 61 and 62 years old na Yes, correct. prospect ko po. Oo. Alam mo ba, Lynn, last month, meron kaming client ni Gary, 67 years old, babae, smoker pa yun ha. Smoker. Scope. Na-approve dyan. Tapos, ano pa yun? High blood. High blood. Pero yun lang naman, high blood. At saka na-operahan ng minsan. Pero na-approve sa Elite. Pero rated. Kasi kung sa Sun Senior Care namin yung ginawa, hindi na namin itatry. Kasi for sure, bagsak kami. Ano meaning ma'am na rated? Mas mahal yung amount. May Mas dagdag mahal. yung premium. Kasi mas mataas yung risk factor niya na ma-taken out of the picture kaagad. Kaya rated. Elite. Maliit ang face amount, mas malaki ang payment. Ganun ba? Ano po? Mas maliit ang face amount. Mas mura, mas maliit ang face amount, pero malaki ang payment. Mode of payment, malaki. Hindi ako maka-agree doon, Tita Dory. Hindi nga, tinatanong ko nga kung gano'n niya ang pakikipag-uusap. Kasi sabi natin, ang minimum niya ay 200,000 ang face amount. So, mas maliit, mas mura. Opo. Yung sa mode of payment, malaki lang ang hulog pala. Tama ba ako? Dito ho, ang tinatanong niyo po ba, kamukha dito kanina ni Sunfit, kapag quarterly, mas malaki. Pag annual, may savings kayo. No. Ang point ko is, mas mura ang face amount at yung kasi sa insurance, yung paghuhulog nila, malaki lang. Mas malaki. Tama ba? Hindi po. Hindi. Mas maliit din po.
Mas maliit maliit din. din. Okay. Ito ha, lahat Ilang years ang elite? Ilang years? 10. Meron hong 10, merong 5. Kaya ang sabi ko, ang suggestion ko sa inyo noon ayun, dun sa client nyo ngayon, pwede to. So, ito nga pala, ayan, ano ba yan? Nakalimutan ko na naman, sasabihin ko. Nakalimutan. My God, daig pa ako ni Tita Dory, mas matatanda. So, sorry, nasisira ko momento mo. Hindi oh. Ayun, ang sasabihin ko nga pala. Hindi tayo bilang mga rookies, so warning ko, magwa-warn na ako sa inyo ha. Hindi tayo magsasalita ng alien sa harap ng clients. Bawal banggitin ang face amount. Diretso na tayo sa life insurance coverage. Okay? Walang face amount, walang fund value, wala, yung mga ganon. Yun yung karaniwang, nasa ano yan, top 10 mistakes ng rookies. Kasi hindi natin napapansin na i-excite tayong magsalita, syempre. Pero ang tao, ang kaharap natin, first time na nakadinig ng insurance, and may mga words na hindi naintindihan, sasarado na yung utak niya, hindi na makikinig yan. So, talagang basic. Life insurance coverage, explain. If taken out of the picture, ito yung ibibigay. Pero actually, tayo nag-explain. Puro laging question. Kasi, baka iniisip niya yung sinasaing niya or yung ano yung lulutuin niya mamayang gabi. Diba? Kaya laging dapat tayo patanong. Kung syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na ang client ko si Tita Dory. Tita Dory, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Syempre, pwedeng ganun si client, di ba? So, ang pwede lang is, Tita Dory, ang life insurance coverage is for 100,000. So, if taken out of the picture, magkano po yung ibibigay kay client? Sa family ni client? Tatanong mo sa kanya. Iyon yung pinakaunang magandang tanong kapag ang client mo is magulang na or ano mo yon yung hindi yung teenager kasi kapag mga 20s 30s ang tinanong mo about life insurance, wala lang silang pakialam diyan. Ang gusto lang nila investment. Pero kapag ang kausap mo is may 2 anak, 1 anak, maganda na pag-usapan ng life insurance. Yung papatayin mo na siya kaagad. Di ba, Janet? Yun nga, ma'am. Oo. Parang ma'am nung nalaman na naging advisor, paglalapit ka na sa kanila, alam ko na yung sasabihin mo, hindi pa ako mamamatay. Yun, di ba? Pero, parang tingin nila sa'yo mag-aalok na kagad ng insurance. Oo, may katotohanan naman doon. Biruin mo na lang, grabe ka naman. Hindi naman yun. Dada mo na lang sa biro. Grabe ka naman, sabi hindi mo naman ako mukhang ano. Ano ka ba? Nandito ako para i-enjoy mo yung buhay mo, yung pera mo. Ayun, ma'am. Ang sabi ko na lang, ma'am, ano ka ba, buhay ka pa, tutulungan lang kita para mas lalong humaba yung buhay mo. Yun, di ba? Ayun, para ka mo mas ma-enjoy mo yung buhay mo at yung pera mo. Kahit naman kamo ako, no? Ako lagi ako ganun. Kahit naman ako, ayoko naman mamatay, bakit gusto kong pag-usapan yan? Pero syempre, sa umpisa lang yun. Kasi kailangan makuha mo yung loob muna niya, di ba? Pero pag nag-uusap na kayo, pwede mo nang patayin yun. Kasi maiisip na niya yun. Lalo na pag banggit mo yung pangalan ng mga anak niya every 1 minute. Di ba? Pag binanggit mo na nga pala, di ba? Naku, saan nga nag-aaral si ganito, si ganyan? Naku, ano pa naman, sisipag pa naman ng anak mo. Magkano yung life insurance coverage? Sabi ka ba ng life insurance coverage para maisip-isip niya. Diba? So, ayun ha, basta yung mga words, kasi diba, tayo nga nahirapan ng exam kasi puro technical terms. Ayaw nila ring marinig yun. Okay, so pakita na natin yung yung paano naman yan. Kasi again, kaya hindi tayo nagpapakita ng proposal sa client. Kasi ang hirap pagdugtong-dugtungin ng ganon. No? First time na nakita, di ba? Tita Dory, isipin mo na lang ng first time kitang in-explainan. Ayaw mo akong pagsalitain. Nakapikit ka nga nun eh. Kasi nga iniisip mo, sabi nito.
Pagka kasi ako nakapikit, Tayo. hindi, pagka ako yung nakapikit, ina-assimilate ko yung nadidinig ko. Iniintindi ko. Oho. Iniintindi ko lang. Tapos, 'di ba, sinusulat. So, sila din, tama ho yun, 'di ba? Maganda ho yun na talagang nakikinig kayo. Ganon din sila. Kaya lang nga, pag may mga words tayo na hindi nila alam, ano yan, dadating sa point na magsha-shut na yung isip nila, tapos nag-present tayo 30 minutes. Eh, baka 15 minutes pa lang, sarado na utak. Kaya, laging, ako, makakalimutin pa naman ako. Kaya pag may client ako, lagi ako may ganito, papel. Tapos ang nakalagay sa taas ng papel ko, yung mga pangalan. Pangalan nung kausap ko, tapos sinaalam ko yung pangalan ng anak. Para habang nagsasalita ako, binabanggit-banggit ko yung mga pangalan. Kasi nga, baka mamaya inaantok na. E di, at least madinig-dinig niya yung pangalan. E di, mababalik na naman siya sa pinag-uusapan namin. Dapat pala may cue card. Oo. Lagi ho akong may isang papel na malinaw na bond paper kasi pag gusto kong mag-drawing ng magic pantalon, Myra, 'di ba ikaw nagma-magic pantalon ka or kung ano mang concept presentation na tayo, nakaano na. Tissue, ma'am, madalas kong ginamit na. Alin? Tissue po. Okay. Ito. Elite tayo. And again, kapag tayo, syempre, dalawang option, mali ito, pinagawa ko to kay Rem, lagot sa akin to si Rem. Ang unang option natin, syempre, yung bigger amount. So, yung 50,000 na pensyon nandito. Ito 22 nasa kabila, okay? So, dito muna tayo sa... Mas malaki yung option 1. Sige na. Opo. Kasi syempre ho, Tita Dory, psychologist ako. Syempre, kung ano yung makita ng una ng tao, yun yung tatatak sa isip. So, yun yung unang lalagay natin. 'Di ba? Kasi kahit i-explain mo na si option 2, for sure ang nasa isip niya yung option 1. Yun ang unang nakita eh. Oo, 'di ba? So, itakpan natin to. Ito, 21 years old. Janelle, ito i-offer mo ang mga market mo, mga nanay, kamukha mo. So, sa mga bata. Sige, ate. So, ito pang 21. Syempre, mas bata, mas mura. Ang pension, guaranteed cash benefit, 50,000, no? So, imagine, dahil 21 years old pa lang siya at 50,000 yung pension niya from 27 years old siya, di ba? Kasi after 5 years. So, 27 years old na siya. Ang first pension niya, 50,000. Pag inipon niya yung 50,000, no? Tita Dory, sa mga apo, yung mga kaedad nyo na gusto magbigay sa apo, sa anak, ang ganda ng elite. Imaginein mo, example si Jana, pinag-uusapan natin dyan. Imagine mo si Jana, meron siyang naipon na 50,000 na nagkakahalaga ng 3.6 million. Kung hindi nyo kinukuha yan, kung sakali, no? Kung sakali na, okay, maganda ang buhay, gusto nandyan lang yung pera, and remember, nag-accumulate yung 50,000 pag hindi kinukuha, di ba? So, 3.6 yan sa 75 years old, no? Pero syempre, until 100 years old yan. So, nag-accumulate lang siya. So, sample lang yan, 3.6 na yan. And si Jana is insured ng 1,250,000. Remember, sabi natin, 3 generations yan. Bakit? Kasi sa ngayon, di naman kailangan ni Jana yung 50,000 eh. Sino ba gagamit niyan? Yung magulang, di ba? So, ikaw yung first generation na gagamit ng elite, di ba? And then, there will come a time na pag nagkaroon na ng sariling buhay si Jana, siya na yung magmamanage ng 50,000 niya. So, siya na yung second generation, di ba? Siya na yung makikinabang dito sa 3.6 million na yan. No, yung naipong pensyon. And sino naman yung makikinabang dun sa life insurance ni Jana? Yung pamilya na niya, 'di ba? Yung mga anak na niya. So yun yung third generation. O 'di ba? Isang policy lang pero covers 3 generations. O. So in short, ang binebentahan mo dyan, yung nanay, kasi sa kanya mapupunta yung pensyon, di ba? Yung lola, na sa kanya mapupunta yung pensyon para sa retirement niya, Lynn, ganon, di ba? Myra. So, ayun. So, meron TDB, Total Disability, ibig sabihin, 10 years to pay, pero if hindi na
If na totally disabled, hindi na required to pay. Si Sun Life na yung magbabayad for the remaining years. And, syempre, meron pang dividends. O magkano yung dividends ni Jana kung iniipon niya, kung hindi kinukuha. At 75 years old, may 2.2 million na dividends. Mali talaga to. Bakit itong kabila 136? So anyway, doon na tayo sa 2.2. Pero magkano lang ba yung isa-set aside mo dyan? Janelle. 122,000 a year. So yung 122,000 mo, ang total investment mo, 1,225,000 lang. Diba? Magkano yung dividends? Diba 2.2? Diba pwede mo nang nakuha yung binayad mo na 1.2 sa dividends pa lang? Kalahati lang actually, diba? Ng dividends. Bukod pa yung kikitain ng pera ni Jana na 3.6. Remember, ang puhunan mo 1.2 lang. Yung 1.2 mo, nagkaroon ng 3.6. Nagkaroon pa ng life insurance na 1.2. Nagkaroon pa ng dividends na 2.2. So, in short, yung 1.2 mo, magiging, magkano yun? 2, 3, 6, 5, more than 6, less than 7. mga 8 million yung 1.2. Mga 8 million. More than 7, less than 8. Ano ba yan? O, diba, Tita Dory, ano ba yan? Maganda o napakaganda? Naging times 8 yung investment mo, Tita Dory. Diba? Kaya siya elite. Kasi kung tutuusin, yung 122,000, paano ka kukuha ng ganyang amount? Kaya bang magtabi ng 10,000 para sa anak? Malamang, diba? Kakayanin niya ng magulang. So, tsaka mo i-breakdown ng ganon. So, pag ito, may 50,000, pero alam mo, 10,000 a month lang yan. Magtatabi ka lang ng 10,000 fixed a month for 10 years. Yung 1.2 mo, posibleng maging 8 million. Na makikinabang ka, yung anak mo, at yung pamilya ng anak mo. Pero minsan, ginagawa ko to 55, pag bata. Ito kasi 21 na itong kumuha na to eh. So maganda ding bentahan yan ang mga lean, yung mga nakagraduate na ng mga estudyante mo. Kaya nila yan. Kahit hindi yung 50,000 a month, 50,000 na pension, ang ano nito, ang pension na 200,000 face amount, 16,000. So, pero hindi ako nagbibigay ng 16, 20 kasi butal eh. At least maganda 20,000 every other year. Meron siyang 10,000 a year na pension. Dati nga po, akala ko lahat ng insurances natin, 350 yung minimum. Hindi. Yung Iba-iba talaga. Oo. Aba, opo. Kaya dapat may product guide ka. At yung product guide mo, nasa cellphone mo nakasave. Kasi pag may kausap kang client, tsaka mo palang malaman anong product ang ipapakita mo eh. Pag nagkausap na kayo. Ayan, Lynn, challenge sa'yo yan ha. Magbenta ka ng elite. Kasi mafu-frustrate ang client kapag ang hinanap nila sa VUL ay kita. Kapag Guaranteed. investment. Opo. Oo. Proven na yan. Kaya nga ngayon, talagang push tayo sa mga trad. Kasi bagsak ang VUL. Pero ma'am, mas madali itong, ang fear ko nga yung sa medical eh. Pagka mas madali yung elite na ma-approve, no? Ang medical, dalawang klase lang naman, no? It's either lahat ng regular, lahat ng insurances, elite, VUL, pare-pareho lang yan na underwriting. And then, ang mas mabigat lang na underwriting, ang mahirap, yung health. Yun yung Sunfit, yun yung Assure, yun yung Sun Senior Care, Sun Cancer Care, Sun ICU Care, yung mga yun.
So, pag ako, ang client ko is, ayun na nga, 55 up, medyo talaga pag-iisipan ko yan kung o-offeran ko ng health. Pero hindi ko naman sila dinidiscourage. Maganda naman yung gusto nila. Pero ang ino-offer ko agad is health funding. Ibig sabihin, yung health funding, ito yon Elite or kaya VUL. Hindi yung mismo na health insurance. Question sa Elite. Tapos na tayo. I hope naintindihan nyo naman. Ate, tanong ko lang kasi may Sun Life na kasi siya. Kumuha siya sa ibang advisor kasi. Mm. Barkada niya ako. Sabi niya Oh. kukuha naman daw siya sa akin. Okay lang yun, ano? O naman. Oo, kahit iba-ibang Ah. advisor. Pero kamo ngayon, lahat ng kukuhanin niya, sa'yo na. Kasi din kukuha naman daw siya dun sa anak niya kasi. So, pwedeng ito yung propose ko, ano, yung Elite. Yes, oo. Pero Mhm. again, Janelle, hindi tayo, kasi hindi ka pa ang na-attend mo pala income protection, di ba? So,